What's up mga balitaktakan? So yun, Narito na naman kami. so yun na nga. By the way, today's episode, it's just really little too personal. Not really, maybe it really depends sa atin or sa amin or maybe sa inyo. But it's just all about, dun sa mismo nababasa niyo naman ang title ngayon, the art of letting go. Let it go. Ay, iba pala yun. Okay. So yun na nga, let's be real. Sometimes, or majority of us, thinking ng letting go, it's all about we part ways dun sa isang tao. Yeah. All the time. Parang there's always be someone, but the reality is, not all the time is laging ganon. Sometimes kahit sa gamit or sa ibang bagay. So, meron din tayong personal experience na tinatawag. Di ba? Yes. Yung pain, expectations, yung mga sineset natin sa bawat isa sa atin expectations mismo, yung standard. Di ba? Yun yung mga gusto natin. Standard. But, by the way, guys, so as you can see, those are the things that we really want to know from each other, the different versions of us, or different experience, different thoughts, maybe. But it's all about how we can maybe share something to you. But most importantly, sa amin din. Kasi Yes. maybe may maintindihan kami at matutunan kami kay Brian, or kay Zoe, or maybe sa akin. Yes. So by the way, we have here Zoe and then Brian. As you, napanood nyo na sila sa isang episode namin or sa ibang episodes namin. And then, we are here to try to unpack those questions na usually natin tinatanong, na sinasabi din natin sa ibang tao or sa ibang kakilala natin. Na, how do you really let go? Diba? Like for example, you sa'yo Zoe, how do you usually let go things? Actually, Ate Jazz, mahirap para sa akin na mag-let go ng mga Oh. bagay-bagay. Hindi naman lang sa tao. Material na bagay, lalo kung gift ng isang tao. Talagang ikikip ko siya. So, ang letting go sa ganong point, siguro yung pag nawawala ko. Hindi ko agad ma-accept na, ala, bakit ko ginawa to? Bakit ko nilagay doon? Like, sa personal experience, nagregalo sa akin yung lola ko ng bracelet. It's, first and last gift bago siya mawala. Tapos, nawala ko siya nung high school ako. Accidentally, siguro natapon ko kasama ng basura na nilagay ko sa bulsa ko noon. So, para sa akin, talagang pinagdadasal ko siya gabi-gabi na sana hindi ko natapon, sana na-misplace ko lang, nalagay ko lang sa bag ko. Pero hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin na naisip na wala ko siya. Tapos yun pa yung pinaka-importanting alaala na iniwan sa akin ng lolo ko. Bago ako humiwalay sa kanya. So para sa akin, mahirap talaga mag-let go. And hindi ko siya nagagawa ng sabihin ko lang na, wala na yan. Nandun pa rin siya kahit anong gawin. Laging nandun. Yes. Kasi nga, masyadong alam mo yun, minimin mo mismo yung taong nagbigay sa'yo. Or alam mo yun, the Sentimental. relationship that you have is really sentimental. Yeah. Masyadong deep. How about you, Bri? Tsaka dagdag ko lang dun kay Zoe. Minsan kasi, yung mga bagay na parang napapersonify natin siya. Kumbaga, nagiging kakabit na nung mismong bagay na yun. Yung mismong taong nagbigay nun. True. Kumbaga parang yung sabi mo nga, yung bagay na yun, parang kakabit na nun yung storya ng lola mo eh. So kumbaga, parang na-personify siya. Parang tao na rin siya kung tutuusin na parang kung pag nawala siya, mabigat siyang i-let go. Ayun, parang i-connection lang din dun sa part ko naman na parang mahirap mag-let go pag hindi lang na-personify mo yung isang bagay. Kumbaga, parang kakabit na rin siya nung sarili mo. For example, yung sa akin. Sa akin naman, parang siya, yung parang small keychain lang. Very little thing. Nabigay sa akin ni mama nung birthday ko, parang may number 13 siya, birthday ko. Parang nawala ko rin siya. So, it saddens me na parang hindi ko na siya mahanap. Tapos to the point na nag-sorry pa ako kay mama na parang, kaya mama, sinashagout niya lang yon. Kasi small thing lang naman yun eh. Parang, okay lang, kahit nawala mo, mabibili pa naman siya. Pero yung punti kasi, kahit kaya mo namang bumili or kaya mo namang palitan yung isang bagay, not necessarily na parang bibilhin mo siya to palitan yun. Pero sa loob-loob ko, parang
parang may magagawa pa ako dapat sana na para to keep it. Na parang to make it secure, di ba? Kasi pinahalagan ka naman ng tao, binigyan ka naman ng tao ng isang bagay para, alam mo yun, para siguro nagtitiwala din siya na parang yun, iingatan mo siya, pakakaingatan mo siya. So ayun, mahirap mag-let go sa mga bagay na bukod sa na-personify mo, parang may deep attachment ka na rin dun sa bagay na yun. Baka kumbaga kasi yung binigay niya sa'yo, they are expecting you na pangalagaan din yun. Parang kaakibat na yun. Although hindi naman nila binarbalize na gano'n, but the expectations na the moment na inabot nila sa yan, you are really important to them. Kasi yun nga yung sinasabi, di ba? The moment na inisip pa lang nila na parang, ito binigay na nila to sa akin, bibigay ko to sa kanya because I know that person, alam mo yun, can keep it, can protect it. Because sometimes kasi, alam naman natin, yung ibang magulang natin, di ba may mga, nauso pa nga yung mga binibigay na, ito, yung last na to, pang ano mo yan, protection mo yan, para sa ganito, di ba? Agimat? Hindi ko alam yung tawag pero meron yung pula. Yung pula. Usually yung pula pag baby pa. Parang tinatawag nila, puwera usog, puwera balis, or what. Yung mga tinatawag natin na ganyan. Yung bagay na parang ganyan, syempre pag doon pa lang nawala na, bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo, nagpahalaga doon sa bagay na binigay sa atin. Di ba? Like doon, for example, yung katulad ng iba sinasabi sa atin, sa mga schools, di ba sinasabi, pag may gusto kang bagay, bibigyan kita niyan. Pero, i-make sure mo na ito ang grado mo. Or, ito dapat mo i-achieve. May mga ganong klaseng bagay. So, alam mo yun, sometimes may mga nagiging exchange yung mga binibigay sa atin. But, let's be honest, yung, for example, on my part kasi, ang pinakamaganda ko siguro masabi, ito talagang things naman din, is yung letters. I don't know why, pero, until now, siguro nakuha ko to sa parents ko. Kasi kay mama ko nakita yung idea na kahit yung unang letter pa lang hanggang nung time na tumanda na sila, yung mga letter niya nakakip yun kay mama. At protected niya yun. So yung tipo na, hindi niya binabasa lagi. Hindi niya binabasa na kailangan niya basahin or what. But, ang ano niya kasi nun, yung memories. Pag inabot mo sa kanya yun, alam niya yung memories nun. Kailan inabot, ano yung nararamdaman niya, no? Anong meron ba inabot? Anong kasalanan yung meron? Sometimes may away, may galit, sorry. Diba? Yung iba ganon. Kasi ewan ko, siguro dahil yung romance na nakita, yung romantic sides na nakita ko sa nila, ganon. Literally. Kaya nung ako din, nung pumasok ako sa ganong klase ng mindset or thinking na, pag pumasok ako ng relasyon, ganon din. Kaya mula nun, kinikip ko, na parang for me, kahit yung past relationships ko, kinikip ko lang din siya. Sabi ko nga doesn't necessarily mean kinip ko yon, mahal ko yung tao. Kasi may pinagdaanan na may memories din yun. Yung memory talaga. And then sabi ko nga, it doesn't necessarily mean na parang, hindi mo rin na kayo may masama na siyang ginawa. Dapat okay ka, dapat tapos na yan, dapat hindi na ganun. Ako naman, ang side ko, ano bang gagawin ko? Paano kaya ako mag-verbalize nung, hindi, ito dapat yung gagawin ko na. Hindi Kaya ang sinasabi ko lagi sa kanila, alam mo, you have to understand, kasi kahit ikaw, kung may binigay sa'yo, both you guys, meron kayong relationship noon. Meron kayong sudden ganaps, meron kayong kinukuha na idea. Parang katulad nyo, guys. Kayo din, mag-comment kayo sa amin mismo ng mga idea kayo. Paano kayo naglalat go ng mga simple things, ha? Simple things para sa iba, pero sa inyo, paano nyo pinangangalagaan yun? Anong naramdaman nyo nung unang nawala yung bagay na yun? Di ba ewan ko, sa akin, mahirap. Yun pangalan niya sa akin hindi ko alam kung ano man feel ko pag nawala yun. Kasi kahit yung mga letters ng friends ko, nakakip sa akin yun. Ganun ako Siguro ang one thing din na nakakatakot, kasi yung mga bagay na pinag-uusapan kasi natin ngayon, tangible siya. Ibig sabihin, nahawakan mo pa siya. Pero kasi may mga bagay na natatakot tayong i-let go. Nagiging afraid tayo i-let go siya. Kasi hindi naman natin siya maaaring mahawakan na parang, tawag dito, like for example, losing someone na parang sa friendship and such. Na parang, yung friendship na yun, parang, winwork out niyo siya ng matagal, di ba? So parang,
Parang pili ko magdadasal ka dyan. Pero pili ko magantay ka ng biyan. Magantay ka ng biyan. Hirap mo nga to. Hindi. Kumbaga parang upgrade tayo na kumbaga yung nagparamdam sa atin ng happiness, mawala. Lalo na kung yung nagparamdam ng happiness na yun is parang intangible siya. Kumbaga, wala kang, maybe may mga, kasi ngayon sa technology natin, may mga litrato na, may mga things para mabalikan mo yun, kumbaga. Pero to live at that moment, nakasama mo yung mismong tao, parang mahirap mo na siya din balikan. Lalo na kung kailangan mo na siyang i-let go, di ba? Totoo din naman yun. But let's be honest, sometimes, we hold on because we're afraid of losing what once, what once made us happy. Like for example, that particular person, they make us happy eh. And then I really don't want to let go of that person. But without realizing the idea na nagiging toxic na nga kayo eh. Yun din. Diba? You were just trying to protect the relationship based on the numbers you stayed together. But you forgot na I hope you were able to realize as well na clinging to that particular person or that particular thing is baka mamaya doon mo mamit talaga yung tunay mong happiness. Diba? Kasi yun yung pinakamahirap eh. How do you measure your happiness or when was the right time ta sabihin mo, I have to let go of you? Alam mo yun? Yun yung pinakamahirap naman. Especially if tao yung pinag-uusapan natin. Yeah. Diba? Ang dami na nakabuild, ang daming factors nun. Sabihin na una, yung mismong trust natin sa bawat isa nandun. Yung commitment natin, binigay natin, yung oras natin, family, yung relationships nandun. And most especially, laging nire-reason, ang tagal na namin eh. Yeah. Diba? Parang hihinayang pa. Panghihinayang. Yun yung pinaka, ayun, the right, yung term na yun, panghihinayang. Is it worth it na panghinayangan mo yung bagay na yun? Honestly, for me, it depends. Depends. It depends on the situation. It depends kung ano yung gravity nung or yung weight mismo nung ano na ba yung pinakamatinding yung pinagtatalunan? Ano na ba yung bagay Gano'n nakalala. Gano'n nakalala? Kasi kung umaabot tayo physically, di ba? May physical factor na, meron ng, alam mo yung ganong bruises na, may mga ganong factor na. I think you also have to check Kung yourself. kailangan na Pero, ba? honestly, alam natin na reality, mahirap talaga yun. Okay? Sometimes nga sinasabi nila, di ba, the moment na ikaw, ayaw mong ipaalam yung problema nyo. Kasi mahalaga sa atin eh, na tayo na lang, na kahit kaibigan natin, hindi natin nagagawang ipaalam sa kanila yung personal natin na pinagdadaanan to Kasi that person. Because we don't want to na masira yung tao. Yeah. Di ba? Pag nasira yan dun sa tao, Alam mong pahihiwalayin ka na. technically, honestly, sinasabi nga nila, di ba, ang pinakamahirap, kayo din, ewan ko for me, pinakamahirap makamove on lagi yung kaibigan. Oo. Di ba? Pag ang, kanyari, ako, yung partner ko, nag-away kami, tapos nalaman ng kaibigan ko, ang pinakamahirap makamove on lagi yung kaibigan. Kaibigan. Tayo ko na magkala. Hindi ka. Breaking the fourth wall. Di ba? May experience, hindi ka sa akin. Experience kayo dalawa? Hindi yun. Aries. Linaw? Pero yung technically yung ganong factor, na moment na parang, we know that our friends is just really part of it, na parang, syempre, kaibigan natin sila. Na gusto nilang protektahan tayo, gusto nilang good lang din tayo, gusto nila okay lang din tayo. Side by side. Kahit naman pamilya, sino mang may gusto, ayaw na, sino mang may gusto masaktan tayo, or what, di ba? So, yun yung nagiging, alam mo yun yung nagiging first approach nila agad. Alam mo yun, the moment na nalaman nila, meron kagad nagbi-build up na emotion dun sa feelings nila. Na ang mahirap kasi doon, dapat kaibigan ka. Di ba? But, ang hirap din kasi kontrolin ng mismong ideal ng word na kaibigan pagdating sa ganung factor. So, yun yung sinasabi natin eh. Pag yung tao na yun, ang napakahirap na anong gagawin mo? Di ba? Case-to-case basis for me. It's always case-to-case basis. Mahirap pangunahan ng ibang bagay, especially pagdating sa tao ang usapan. Pero ang tanong ko lang dyan is, parang, for you both, parang mas easier ba for you na parang mag-let go sa friendship pag may damage na nangyari? Or parang yung damage is parang nag-occur siya because of that person? Or parang
mas mahirap siyang let go? Gano'n. Sige, sino una? Go! Sige, ako una. Para sa akin, mas mahirap. Why? Kasi nandun yung trust na binil nyo. For example, matagal na kayong magkaibigan. And then, just like what you said, that problem occurred because of that someone, because of your friend. So, hindi lang yung friendship nyo yung nasisira eh. Yung lahat ng factors dun sa relationship nyo, trust, yung sabihin na nating love. Kasi syempre, kaibigan niya, mamahalin mo rin. Yung para sa akin talaga kasi yung trust yung mahirap i-build and at the same time mahirap ibalik. So kapag yun na yung nasira and yun na yung naging rason kung bakit kailangan mong mag-let go ng isang tao, mas mahirap para sa akin kasi isipin mo kung paano niya nagawa yun. Honestly, may question ako tungkol dyan. Alam mo po. Hindi ako may idea. Alam mo, naisip ko lang yung sinasabi mo. Ano ba ang pinakamahirap na masirang trust? Not trust. Sorry. Ano ang pinakamahirap na trust, na masira na trust? Yung trust mo sa kaibigan o yung trust mo sa karelasyon mo? Kaibigan pa lang yung meron ako eh. Hindi nga, yung tingin mo? Sa akin sa kaibigan. Kaibigan ka talaga? Kasi siya yung nandyan eh. Yung sa kahit anong gulo yung pasukin mo, siya yung laging babackup sa'yo. Siya yung katulad nung sinasabi mo kanina, Ate Jess, kapag sa relationship, tas sinabi mo sa kanila, sila yung una na, bakit nandiyan ka pa? Hiwalayin mo na yan, bakit niya ginagawa yung ganito, dapat ako lang yung umaway sa'yo. Yung mga ganong bagay na i-share niya sa isa't isa, then at some point need mong mag-let go. Kasi sa relationship, wala pa po akong experience. So, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero kasi... Pero sa dami ng kaibigan, sa mga naging tunay mong kaibigan na na-experience yung relationship, ikaw, naka-witness ako yun. ka. Witness ka mismo lagi. Magagalit ka pag bakit mo binalikan. Yung demonstration. Bakit mo binalikan? Marami akong kaibigan Ito yung verbalize mo lang. Yun yung verbatim mo sa kanila. Hindi sa mapapagod. Sa nasabi ko sa message, sige, backread ka na lang. Balikan mo lang yung bahala. Nasa bang pag-uusap yung learning dyan. Siguro kung uso na during that time yung bump. Baka may bump. Nakakakaway. Kasi, na-curious lang ako doon sa sinabi mo. Pero technically, hindi ko din kasi kayang masukat eh. Pero sa akin, siguro yung masasabi ko tungkol dun sa ganong factor, parang, yes, dandun din ako sa side na ang pinakamahirap talaga is yung masira yung sa relationship ng kaibigan. Kasi, una sa lahat, yung partner kasi for me, hindi naman everybody is ang mindset agad pag pumasok ng relationship is to get married eh. Diba? Yun yung ewan ko ha, hindi ko kasi nagigets yung concept ng you are yung dating to marry. I'm not sure kung that's the right statement or the term eh. Pero yun yung sinasabi nila daw, you should date To marry. to the guy that you wanted to marry. Yung parang ang hirap naman ng, really? How would you, I mean, sumusunod talaga. Hindi, for me kasi, both ways, dapat nalalaman nyo muna yung, I mean, meron kayong ways eh. Paano nyo malalaman yung paano yung pagkakilala ng bawat isa. Di ba mahirap yun? Pero technically, yes. Kaya nga sinasabi nila, di ba, ang Philippines mismo, up until now, is pa rin natin, napaka-cultural pa rin natin pagdating dun sa strict pa rin tayo, napaka-old, pa rin natin, old-fashioned pa rin natin up until now because of those kind of things. Kailangan pag niligawan ka, dito ka sa bahay, kailangan ang babae pag niligawan, may pinakilala, dapat dito, hindi sa labas, hindi sa kalsada, hindi sa kanto. Dapat dito. Dapat pag pinapakilala, bakit? Gusto mo ba ipakilala ka ng una kang pinakilala sa labas bago mo pinakilala sa yung mga ganun, yes, understandable, reasonable yun. Pero yung sa akin talaga, pagdating dun sa na yun, hindi ko nagigets yung concept lang ng iba na, really? But, paano mo magagawang masabi yun if those particular matters, hindi mo nga kayang mag-stick to one? Or sabihin na natin na, affection or yung mismong mga
temptations is nandyan lang naman. Di ba? You are keep adding, you are keep scrolling, you are fantasizing so such things. For me, it's also part, or for me nagiging part pa rin siya dapat nung you should respect your partner. Or the person that you want, alam mo yun, you are dating right now. Alam mo naman yun yung pinapakita mo. Kaya sasabi nila ba, always a guy is one step forward. One step forward in terms of, panliligaw, pag-aano nila, or everybody. Kung sino man may gusto, vice versa, kahit sa babae, kung sinong may unang may gusto, laging malinis yung intention na pinapakita. Dapat. So, diba? Uy. Pero, ang nakakatawa ngayon, ang may kasabihan naman yung mga new generations, dapat live-in muna. Ay, may ganun. Diba? May ganun. Hindi ko lang naman yung generation Kaya ako. sa akin, ang ano ko pa din, ang mantra ko pa din is, naka-follow pa din ako kung ano yung mindset ng mother ko, mindset ng father ko. You should make sure, diba, na ikaw, you keep yourself, na alam mo yun, protected, na once na andong ka na doon sa scenario na dapat hindi mo inaasahan, you should know. You should know, hindi yung tipong, alam mo yun, curiosity is always there, but you also have to be mindful at some point. Yes. On your actions, on your, alam mo yun, to the person that you choose to be with, lahat yon. Kasi lahat yon may mangyayari. Lahat yon merong risk. Pero going back dun sa trust mismo, sa akin, ang hirap nung kaibigan masira. Sa akin pinakamahirap yon. Why? Kasi for me, tinuring ko, umpisa pa lang yung kaibigan ko, kapatid ko na yan. Especially, may mga kaibigan tayo, acquaintances lang Oo. Yeah. Diba? But, pag ang nasira kasi sa akin, is yung kaibigan na tinuring kong kapatid ko, yun yung pinakamahirap. Sorry, dumigay. At least. Pero yun, yun yung pinakamahirap sa akin. Yung tinuring mong kapatid. Why? Kasi nagtiwala ako. Parang ang kapatid ko, ako usually nangyayari sa amin yan. Nakakaaway ko kapatid ko, lahat ng usually ganyan, nakakasagutan ko. Pero at the end of the day, we know na magkapatid kami. Magkapatid pa rin. Diba? Diba? Kahit sabihin mo mag-aaway kami ngayong araw na to, bukas kami, we always, alam mo yun, ang ending pa rin, we choose to love each other. Pero, ang pinakamahirap nun, pag yung tiwala na yan nasira ng tao. Yung tipong, ito nangyayari, yung mga backstabbing na nagagawa. Diba? Yung tipong, shinare ko sa'yo yan eh. It should be between the two of us lang. Hindi na dapat. Hindi dapat yun nag-spread, hindi dapat yun nalaman nila. Bakit? Diba? Minsan may questions kang ganon. Pero, in reality, hindi kasi pwedeng gawing factor ng ibang tao na, kilala mo naman ako, madaldal ako eh. Oo. Hindi. Naman pwede. May mga ganong factor. Again, inopen yan sa'yo ng tao because pinagkatiwalaan ka niya. Ibig sabihin, kasama doon sa tiwala na yun, yung pangako dapat na hindi kailangan i-verbalize na pangako. O mangako ka. Close your heart. Close your heart. Sorry po. Ano pang anak? Close your heart, di ba? Pex ban. Yung mga ganong moment. Mahirap talaga. Pero, nangyayari siya at nangyayari lagi. Kaya nga sinasabi, di ba? As we age, laging yung 20, nagiging 10, 5, 3. Di ba? Bumababa. Why? Kasi as we age, doon mo lang din na-realize kung ilan lang talagang mananatili. Yeah. Ilan lang yung mga kasama mo na totoo, ilan lang yung makakaintindi sa'yo. Kasi, unang-una sa lahat, ang pagkakaibigan for me, two-way yun. Two-way yun. Dapat meron tayong understanding dun. Diba? Two-way yun. Lagi tayong, we should know how to respect each other. We should know kasi kilala mo na ako, alam mo kung anong ayaw at gusto ko. We understand each other. Pag may pitik ako, may pitik ka. Alam natin sa isa't isa yan. Pitikan tayo! Diba yun? Kaya yung sinasabi ko, ang hirap din pag umabot ka sa punto na kinailangan mong sabihin na ayoko na kitang maging kaibigan. Cut off. Tapos na ako. And then if that's the case, ako yung tao kasi na sorry, but I will respect you, I will move on. You don't need to apologize to me. I'm not asking for your apology. The reason why I choose to move on, maybe not now or maybe 1 week, yung magiging grieving ko. May grieving din ako dyan eh. Yung pagdating sa ganon. 1 week, 1 year, but until, ang mantra ko talaga doon, ang goal ko is to move on. And while I'm moving on, ang gagawin ko talaga noon is
alam mo yun, to be separated with you permanently. Oh. But, yung respect ko, if we are, colleagues, for example, magkasama tayo sa trabaho, magkasama tayo sa ganitong gana, the respect will always be there. I know how to be civil. But the friendship Hindi ako magiging unprofessional in terms of that. Kahit sabihin mong hindi, we really have to. Why? For me, on my case, I have been in the management for how many years? So, I have to be. At na-experience ko na yun how many times. But, technically, yung mga kaibigan kasi, for me ang trabaho kasi tinuturing ko talaga siyang trabaho. So, it's really hard for me na may masabi akong tunay na kaibigan. Why? For me, majority is I treat them as acquaintances. Because that's the only way para ma-separate ko yung professional life ko to my personal life. So yun, at least doon, malinaw sa akin agad umpisa yun. Pero yun talaga, hindi ko nagigets bakit we always have to, alam mo yun, sirain, bakit kailangan nating magsinungaling sa mga naging totoong kaibigan at kapatid natin. Kasi, sasabihin lagi nila, isa sa factor doon, inggit, may mga bagay na hindi ka na nauunawaan, may mga bagay, ibig sabihin, hindi ganun ka-deep yung tinrato mo din dun sa tao. Kasi yun yung pinakamasakit for me. The reason why pinili mo yung ganun, kasi hindi ka ganun, hindi kayo, yes, hindi tayo pantay-pantay, but I am expecting at least na bago mo ginawa yon, hindi twice, thrice, kundi how many times mo pinag-isipan, is it worth it? Na, di ba, is it worth it na pinili mong sirain yung tao just because of that particular instances? Kasi mahirap yun. Di ba? Yes. Nangyayari yun, napaka-general, pero napakahirap mabalik lagi. Kaya tipo magtatagpuan kayo ngayon, ang dami yung memories, magkikita kayo, and yet ang maaalala mo, di ba? May certain things na kinakainan kayo, pinagpuntahan kayo pag may coffee. Memories. Di ba? May mga pictures kayo. Yun nga yung sinasabi ko dito. Di ba? May mga pictures kayo, yun yung pinakamahirap. Why? Kasi yung mismong feeling mo, yung intangible things na yon, nagiging tangible. Kasi mayroon kayo iniiwan ng memories na may mga bagay kayong napiprint, may mga ginawa kayo, may mga pinuntahan kayo, may mga iniiwanan kayong bakas. Diba? At always nandun yun. At sabi nga pag pumunta kayo sa ganito, pumunta nga kami sa ganito niyan. Ay, na-realize mo, hindi nga pala kayo okay na nun. Oo nga pala, tapos na pala nun. Bakit? That's the reality. That's the reality. So parang if you want to keep that friendship, you should know how to treasure the trust Yes. na binibigay Tsaka sa'yo. commitment din. Yes. Tsaka yung, for sure naman, meron kayong mga promises din na keep sa friendship niyo in the long run, diba? So parang, kakabit na rin yun dun, yung commitment and promises. Kumbaga parang, yung sabi nga ni Ate Angie, next month, namatay mga instances na parang, pag may problema ka, pwede mo akong lapitan, ganito, ganyan. Kumbaga nagkaroon kayo ng instances na parang down yung isa, lalapitan ka ng iba, diba? So parang, alam mo yun, yung promises kasi parang kakabit na nung friendship. And pag yung promises din na yun, katulad din sa mga relationship, sa romantic relationship. Promises are meant to be broken. Parang ganun, pag na-break na rin yung promises, parang, for me parang mas napapadali yung pag-let go, somehow. Kasi, parang, ewan ko for you two, parang, mas napapadali siya mag-let go sa taong yun in a sense na parang parang bukod sa na-broke na niya yung trust mo, nag-broke pa siya ng commitment, pati yung promises na sinabi niya. Pero wala nang panghahawakan. Oo, wala ka nang panghahawakan na parang, ay bakit ako, yung reciprocity pa, kumbaga, na parang, ay ako ito parang, hindi ka naman sa nagbibilang ng instances, di ba? Na parang, ay ikaw dinamayan mo siya sa ganito, ganyan. Hindi ka naman magsisend sa kanya ng listahan. Kumbaga, as kaibigan, or kung tinuturing mo siyang kaibigan, or same kayo ng level ng friendship na napuntahan, kumbaga parang kung ako naman yung nangangailangan, parang, what if ako din naman yung lapitan mo? Parang ganon. Hindi pong, yun nga yung sinasabi mo, di ba? Yung ma-reciprocate man lang yung parang effort na nandun. Hindi Kasi pa mahalaga. kailangan i-verbalize na parang i-request mo pa dun sa tao because the expectation is always be there. We are friends. Pinakamahirap kasi niyan, if that particular friends that you are talking is really doesn't have any idea at all. Pero ang pinaka-crucial doon, if the person is may idea at alam pala. Di ba sinasabi nga nila, yan nangyayari na yan,
oh my God, after 2 years, ngayon ko lang nalaman, alam pala niya yun. And yet, tapos na dapat eh. But because of that news, nang nalaman mo, bumabalik yung sakit. Yeah. Bumabalik yung sakit na all this time pala, hindi kayo okay. You thought okay kayo. Pero, during those years, ikaw lang pala yung okay. Yes! Tama. Diba? Perfect term. Diba? Depende. Matibay oro ka eh. Tumagal eh. Ay, oo. Dati pag meron ka na, mayaman ka. Oo. Oo, true. Kaya naman sikat yung commercial eh. Diba? Lalo yung mga dark colors nun. Hindi kasi dark colors talaga. May red, may blue. Yun talaga yun. Sige, So, ngayon ka lang yung pastel. Hindi ko alam. lagi ganun. Eh, ang bigat lagi nun. Pero, alam, yun yung sinasabi nila eh. Tapos, ang hirap lang na malaman mo na ganun yung moment na, like for example, I have a friend na nalaman niya na pala na akala niya, nakikita na sila, okay na sila at all, naka-move on na siya after those years, all those years na naka-move on na siya, and yet nung nalaman niya dun sa mga bagong nakilala niya na, ito kasi yung kwento niya talaga sa iyo eh. Oh my God! So hindi lang pala ikaw nakakaalam, may mga nakakaalam pa palang ibang tao. Yun yung pinakamahirap nun. Meron pa palang, ibig sabihin, yung mga taong nakakasalamuha, may alam pala sa'yo. Just because of that person. Meron na palang napakalap. Ikaw din, magsisimula ka din magkaroon ng judgment dun sa mga taong nakakasalamuha mo na, oh my God, wala silang sinabi sa akin. Ikaw din, nagsisimula na rin, ito ha, tuloy-tuloy yun eh, yung sinasabi nila, di ba? Domino effect. Yeah. Tumutuloy-tuloy siya na dapat napatay na, pero technically, because late mo nga nalaman, tumutuloy-tuloy siya. Parang yung apoy na namatay, nagliyab na naman. Hindi ba, dapat yun? Unwritten rule. Dapat. Dapat. Parang yung isa sa nausa sa Unwritten Rule na sikat, di ba yung kila Popoy Basha? Oo. Yung 3-month rule. Kasi yung pinakasikat na rule eh. Pero, alam mo yun, parang sabi ni, ito yung moment na parang, ano ba? Nag-move on na ako eh. Sana di ko na nalaman. Kaya nga eh. Diba? Kasi okay ka na eh. Okay ka na at all. Yung tipong nag-heal ka na. Literally, emotionally, physically, natapos yung toxic feelings mo. Kasi nagpalaya ka eh. Even though the person hindi nag-ask ng mismong any, alam mo yun, Yes. ng any apology or Forgiveness what, and hindi man stuff. na nag-apologize sa'yo in any cases. Kaya, ito nung time na ako mismo na nagalit din ako, tinanong nila ako ba't ganun ka kadali na parang nag-move on ka? Pagdating sa ganun tao. No. Parang ang pinarating sa akin, parang, wala ba sa inyo yung pinagsamahan? Kasi ganun, okay ka Bilis lang lang. na, oo, kahit nagsasorry na siya sa'yo. No. It doesn't necessarily mean nag-heal ako, yung healing ko doesn't mean na yung damage na Wala na. It never existed. No. Doon pa rin It always be there. But, I don't want to control me. I don't want that pain. I don't want that particular emotion to control me. Kasi, sinasabi nga nila those negative things will control you to do negative as well. True. Diba? Right. Without, alam mo yun, without giving us any clues na, ay, ang sama ko na pala. Just because of that person. Just because of that experience na nabigay niya sa akin, napasa niya sa akin, naging ganun ako. Parang Diba? ikaw. Yung parang ikaw yung naapektuhan. Nagbago ka. Ang problema, in a negative way. Yun nga. Because, hindi natin mamisasisi sila May experience kasi sila. So Diba? may question ako, Ate Jess. Will you consider it na nakapag-let go ka na kung yung pain, trauma, and all is nandyan pa rin? Yung trauma kasi, it always, for me always lingers. hindi mo siya Hindi nawawala. maiiwasan. Kahit sinasabi nga nila na mag-consult ka sa professionals or what, they're just helping you how to, alam mo yon, ease the pain or maybe to lift you up. They're going to give you an ideas how you're not able to think
that particular, alam mo yun, scenario or what. But it doesn't necessarily mean mawawala siya entirely sa'yo. You just have to, alam mo yun, live with it. Yung mahirap dun eh. Yun. But in reality, pag hindi mo natutunan tanggapin yun, hindi sinabi na tanggapin mo na parang hayaan mo. No. The mere fact na may ginawa kang action, for example, ang ginawa mong action, lumayo ka dun sa tao mismo. Sinave mo yung sarili mo. You are saving yourself from that mas lumalim pa yung hole na ginawa niya. Drowning. Diba? You get drowned dun sa idea na, ay, hindi na ako nakaahon. Nasasira na yung buhay ko na ang ginagawa mo na lang ngayon, isisi sa lahat ng tao na nakasalamuha mo. Why? Because yun yung nagiging intent na natin eh. We always intend na manisi tayo ng ibang tao. Lalo na pag we are in pain. Oo. Diba? That's the Yun, reason hindi why natin nakakalimutan kontrolado din nga natin minsan mag-isip eh. Ano bang naging kakulangan ko? Aww. Diba? But, ayoko din naman na ang gawin nila is katulad ng ibang tao na pa-victim. Alam mo yun, nagigil, Guilt guilt trip. trip. Na parang, oo, kontrabida. Diba? Yung tipong ang daming, yung tipong katulad nun, yung magsasorry sila, tapos ipaparealize nila sa'yo mismo na, kaya ako lang din naman ginawa yun kasi itong ginawa mo. Oh, diba? Yung guilt tripping na binubuo mo dun sa tao, you are not sincerely, alam mo yun, humihingi ka na, alam mo yun, nag-apologize ka or what, you are, alam mo yun, putting the person dun sa idea na, literally, alam mo yun, manipula mo yung tao eh. You are manipulating the person. Kaya nga sinasabi nila, di ba, the great actor is, ano mo yun, is always the best manipulator. Great. Kaya rin di ba yung mga mga nakakaranas din yan, parang yung tinatawag natin cognitive dissonance. Parang hindi mo rin sila masisisi na ganun yung parang reaction nila towards that. Na parang, katina di ba sinasabi ko, madali lang sa akin mag-let go. Akin yun, personal yun. Pero may mga tao kasing hindi katulad natin na parang madali lang siyang ma-let go. It's a case-to-case basis kasi nga parang manipulate na sila. Yung cognitive action nila parang yun, dissonant na kasi napid na sila ng mga bagay na sinasabi ng taong nagmamanipulate na parang alam mo yun, na kahit pinamanipulate na sila and kung ano na tong bagay yung ginagawa sa kanila, parang dependent na sila dun sa taong yun eh. Na kumbaga parang kanina yung sinasabi natin yung happiness, yung commitment, yung promises and such. Parang feeling ng tao, most ng tao na nakakaramdam ng ganung trauma is sa doon lang sa specific na tao nila makuha. Na kumbaga pag nawala yung taong yun at pag let go nila, wala na rin mga pagbigay ng ganung kind ng happiness. Kaya takot silang bumitaw. Kaya takot sila. Pero, yun nga yung yung tipong, ang hirap lagi pag ang pinag-uusapan mong past is yung pinaka-negative na nangyari sa'yo. Kasi lagi kang may mauhukay. Na kahit sabihin mo tapos ka na, nag-move on ka na, pag pinagkwentuhan natin, may bit-bit ka pa rin emotion na iiyak ka pa din. Totoo. Diba? Yung sinasabi nila, diba? Yung baggage, lagi mo siya nabibit-bit. Alam mo yun, how to unpack your baggage, literally in terms of that kind of situations or what. That's the reason why, ang lagi nilang sinasabi, our past is a place of reference, not really a residence. You have to move on. You have to choose to move on. Diba? Maraming ways to move on. Doesn't necessarily mean mag-move on ka ngayon. Kailangan kasama ko pa rin ito. No. Diba? May mga bagay kang iniiwan at some point of your lives na hanggang dun lang siya. Diba? Kumbaga, pag ikaw nag-history tracking ka, hanggang 1970 lang siya, hindi siya umabot 1971. Diba? Iniwanan mo na siya. Kasi hindi ka makakaabot ng 1971 kung binitbit mo pa rin yung problema mo 1970. Walang mangyayari sa buhay mo. Literal, yun lang yung magiging pinaka big baggages mo na parang, ba't pa hindi ko parang ginawang mag-move out? Ba't hindi ko pa siya nagawang iwan noon pa lang? Ba't ba hindi ko pa rin siya piniling iwan pala na ganito? Ba't pala noon ko pa lang siya, dami ko palang nagawa sa buhay ko, ilang taon pa ako nagtiyaga, ilang taon pa akong lagi kasi yung word na panghihinayang, sayang, yung lagi nating ginagamit eh. But in reality, ikaw ang may nasayang.
ikaw ang naubos, ikaw ang nawalan ng future, ikaw yung maraming opportunity na wasted. Yes, yun yung pinakamasakit. Diba? Yung tipo, for example, hindi ako nagbarko, hindi ako ng ibang bansa just because of you. Bakit sinisisi mo? Diba? It's your decision. Parang manununtok na. Diba? Diba? Alright. Pero, yung sinasabi natin. Pero, let's be honest, may mga habang nagmo-move on tayo, may mga nakikilala din tayo habang nagle-let go tayo. May Yes. bago din tayo. Mga bago. May pumapalit, may bago din tayo nakikilala. Ikaw, ano mo doon? Anong thinking mo doon sa mga ganong factor? Ikaw ba, tinitink mo ba sa negative mindset yun? Para sa akin hindi sa akin. Excuse me. Kung on the way to moving on ako, and then may mga taong nakikilala, bagong kakilala, but at the same time, gagawin nyo, meron ka ng past memories din. Pero, katulad ng sinabi mo ate, may mga opportunities tayo na hindi ginagrab just because of someone. And those repeated actions, repeated activities can be something new if you just try to rediscover. Yung parang restart ka din. Ganun. Reboot. Yes. Kumbaga kahit meron ka ng memories sa mga ganung bagay, parang maging open ka pa rin na i-experience yun again. Because there must be something na makikita at ma-experience mo na bago, mas masaya, mas maganda sa pakiramdam at hindi mabigat. Kasi, syempre, may mga past memories tayo with someone na kahit sabihin natin na pinangahawakan natin. Merong mga bagay na kaakibat nun is mabigat. Na mahirap i-let go para sa atin, kung baga sabihin natin traumatic. Kaya, natatanong ko rin sa sarili ko na nakapag-move on na ba ako kung hanggang ngayon. Napatawad ko na yung tao pero yung pain na ginawa niya is nadadala ko pa rin. So, yun talaga yung mismong tanong ko sa ganung, dito, mismo, sa topic na to. Naka-let go na ba ako kung ganun? Pero at the same time, naisip ko rin na, kung isasarado ko rin kasi yung sarili ko, sayang yung mga bagay na kaya ko pang ma-experience, kaya pang makapagpasaya sa akin, pero ililimit ko na. Yeah. So, para sa akin, it's positive na makakilala ka ng mga tao na they must be people na mas makakapagpakita sa'yo at makakapagbigay sa'yo ng true meaning ng friendship, trust, and love sa isa't isa. Go, Bray. Ako naman sa akin, parang more on a technical point of view naman. Siyempre, nakaranas ka na ng ganun kind ng trauma and naranasan mo na siya. Siyempre, pag nakamit ka na ng new people, siguro dapat maging hypercritical ka na rin sa mga taong papapasukin mo sa buhay. Kumbaga parang... Kumbaga nang sasala ka na. You learned your lesson na no? Kumbaga, parang nasa isip mo. You don't trust easily nila. Kumbaga, parang itong mga bagong tao na papapasukin ko sa buhay ko, parang hindi naman sa pinapressure mo yung sarili na kumbaga, dapat perfect sila na parang hindi na sila katulad nitong taong ito. But, Bri, hindi ba pagdating sa ganyan, you're allowing your judgment to be clouded kasi you are putting too much security? I mean, naman, parang sa sarili mo naman yun Gusto ko. Diba? Kasi siguro sa punto naman nito, parang you know your self-worth. Yes. Diba? Kumbaga, parang mag-set ka na rin. Diba? May mga ideal man tayo, may mga ideal woman tayo. Parang isa-set mo na rin yun. But sometimes, yung mga yan, minakasama ng ibang tao. Especially if they're... Diba? Pakialam ko. Diba? Technically, minakasama ng ibang tao yung ikaw. May ideal ka, ideal guy ka, ideal woman ka. Meron kang standard. Diba? So kung may ideal man and ideal woman ka, bakit hindi ka magkaroon ng ideal friends? Diba? Yeah. Yes. True. Diba? Parang sinasabi lang yan tell me who are your friends and I tell you who you are. Diba? Yung ganong klase lang salita lang, parang... Pag nawala sa friends, sa group, circle of friends, maybe it's also a question, not just para sa kanya,
But maybe we have to question each one of us yung idea ng anong nagawa ng tao para sa akin personally, not as a group. Anong nagawa niya bawat sa amin? Kasi kung personally may nagawa siya sa akin, oh yes, at some point, lalo na kung ang feeling niya kung hindi niya binilong yung sarili niya, ha? May gano'n, yun lang mahirap. Pero let's be honest, minsan may mga kaibigan tayo na nabibaby natin. Wala namang problema, but Sorry, binibaby ang mga brick sa Petri dish. because they are using it to experiment. Yes, that's the reason why. Ay, naku. Yung pala yung nagiging reasons. Di ba? Pinakamahirap na bagay yun. Totoo naman yun. Tinatanong na yan ng mga nandun sa side. Madala, sa back. Di ba? Parang pinakamahirap yun ang mangyari kung hanggang kailan mo lang bago gustuhin. Lalo na pag ang kaibigan mo, piniling iwan kayo. Oo. Just because they felt, alam mo yun, they felt na parang, ba't parang ako yung kakaiba sa inyo? No, lahat tayo unique. Yeah. Lahat tayo unique. Ang But boring it always kapag depends sa isang tao. same. Oo naman. Hindi ko ba halata? Comment down below. Di ba? Pero ayun, right? Sa akin, yun lang yung pinaka naging ko doon, mindset ko. Sorry to cut you. Okay lang. Kasi, Go akin na, Charis. yung pinaka-idea nun, parang, you don't move on by replacing someone in reality. Yeah. No, hindi ko yung ginusto. Yeah. But I chose to move on. Because I care for my life. But honestly, while you move on, that's also part of us na to rediscover ourselves. Yeah. And part ng rediscover ourselves is may magkakaroon tayo ng bagong, alam mo yun, acquaintances, new faces in life. Part yun. So, yun yung mga sinasabi natin na you have to be mindful kung ano yung ginagawa mo at walang dapat mang-question or mag-invalidate. Pag ikaw, sumobra ka ng security sa sarili mo, yeah, we have to be understandable pagdating doon. Kanya-kanya tayo ng experience. You have to know first bago mo ako sabihin kung ano ang bakit ako naging ganito. Di ba? Parang sinasabi nga nila, it takes a village before for able to mag-build yung ganitong success. Ang daming pinagdaanan nun. Especially. So, ikaw, ano pinagdaanan mo? Dahil lang sa may message. Di ba? But, ayun, sinasabi nga natin, not everything is, alam mo yan, not everything nang nila-let go natin is mabigat. Yeah. Sometimes, majority all the times, ang nila-let go talaga natin is yung alam natin napakabigat para sa atin. And nobody should invalidate our feelings when we let go of things. Because we need to. Kailangan na. Tayo yun eh. Tayo yung naka-feel nun. How At can kahit we move kayo, kahit forward? yung iba natin, di ba? Yes! We cannot, we cannot move forward kung hindi natin nagawa yun. Yes. Bit-bit lang Ang natin yung hirap. problema. Ang hirap Ang mahirap umabante. parang yung sa ibang tao, na katulad nun, yung ibang, yung kapos na sa buhay, pero ang ginawa nila, nakabuo pa sila ng 9 na anak. Di ba? Alam na nila eh. Alam na nila kung ano ang problema nila. Pero nagdagdag pa rin sila na nagdagdag ng problema. Ano yung problema na yun? Hindi mo pwedeng sabihin na kakulangan sa edukasyon or what. Yes, because it's really a big factor. But let's be honest, when you are already there in the situation like that, you have to be mindful. Ilang bata ang kailangan kong pakainin aside sa inyong mag-asawa. Diba? Nagdagdag ka lang ng additional na problema ng bayan at sa problema ng pamilya ninyo. Wala kang naiahon. And yet, ang sasabihin mo, di ba, you are expecting to give it everything dun sa mga responsibility, dun sa mga anak, which is wrong. Di ba? There's always a one way around. Kaya napupunta tayo dun sa mga sinasabi natin eh. Kahit anong klaseng relationship pa yan, parents, anak, magkapatid, kaibigan, or kahit sabihin mong, alam mo yun, co-worker, colleagues lang kayo, lahat yon meron tayong kailangan buuin doon. Commitment, relationship, trust. Magkakaiba yan. Magkakaibang level yan. May comment talaga.
Okay na po. Diba? Parang ano yan, you can start the next chapter of your life if you were keep on bringing those kind of heavy baggages. Mabigat. Ang bigat. Alam mo, promise, kung dala-dala mo yon yung heavy baggages mo, naiwan ka na nun, lalo na kung ano ka, merong time lang, 8 p.m. ang call time ng bus. Tapos ikaw, wala ka pa. 7 p.m. nandun ka pa lang sa kabilang kanto. Why? Hindi ka aantayin nun. Ibig sabihin, hindi ka makaka-move on. Because ang bigat ng dala mo sa buhay. Di ba? That's why. Tsaka, baka mamaya, hindi kasi talaga kayo. Yung kakaisip natin na parang, hindi, bibigyan ko ng chance, Baka Wag mamaya na. this time, magbabago na siya. Huwag Di na. ba? Kasi baka mamaya natauhan siya or what, lalo na yung Yung nagawa mga niya. baka-baka natin. Di ba? Yung ganong moment. Mga Pero, ifs and buts. yun nga mahirap eh. Pero sinasabi din kasi nila na sometimes, tayo din kasi yung tumulong sa kanila bakit sila naging ganon. Yeah. Tayo yung ano din sa kanila, because ano mo yung babysitting matter na ginagawa natin. Ano yung right term? Naging lactose intolerant. Naging tolerant. Yeah, we tolerate things. Tolerate. Okay. Yes, we tolerate their attitude. Tolerate. Hindi tayo para maggatas sa attitude. Tolerate pa rin. Tolerate. Yes, Sino-tolerate. Diba? Yung toleration na ginagawa natin, ang laking bagay nun. Kasi doon lumalabas kung ano yung naging relationships niyo. Ay, hindi niya naman ako nagawang saktan eh because alam niya hindi ko siya hayaan na gawin yun. I will not tolerate that. Pero the mere fact na hinayaan mong ang isang babae, lapagan ka na ng kamay ng isang lalaki, pagbuhatan ka na ng kamay. Ewan ko ha, may mantrang nanay ko eh. Lagi, lalo na mga kapatid ko babae, the moment na ginawa kayo pagbuhatan kayo ng lalaki, umalis na kayo. Kasi mauulit at mauulit yan. Kung ito tolerate. Di ba? Kaya dapat dun pa lang. Hindi nga, yun nga eh. Kaya umpisa pa lang, bago pa lang gawin, dapat malinaw dun sa partner na yan, no! Hindi ako ang taong ganyan na ahayaan Hindi ko ganun. lang. Di ba? Kaya kasi sinasabi nila, ang magulang lagi nila sinasabi, hindi kita pinalaki para ganyanin lang. Yeah. Para dun sa anak niya na nasaktan. Hindi kita pinalaki para ganyan-ganyanin lang. Di ba? Kaya mahirap din para questionin yung ibang tao na katulad din yung kaibigan, yung magulang, pag nalalaman na na-hurt tayo or yung mismong mga taong yan. Kasi malaking bagay sila sa buhay. Malaki yung relationship, ganun kalalim. So kung meron man silang maging opinion, at some point valid yun. Maybe clouded lang tayo nung idea na kasi in love ako. But honestly, it's not all about love. Sometimes it's all about manipulation kasi. Yun Kung din gano'n yung nangyari, kasi. love pa ba yung tawag doon? No. Hindi na yung boy. love. Meron ba nakalagay doon sa Bible na pag sinaktan kita, mas mahal kita? Di ba? Dahil, ganun katindi yung pagmamahal ko, pinaparamdam ko sa'yo physically. Di ba? Parang Physical. ginagaslight na lang nila yung sarili nila. Di ba? Yeah, katulad yan, yung term na gaslighting, di ba? Usong-uso. Pati yun. Ang daming taong ganyan na parang, alam mo yun, para lang makaiwas sila dun sa responsibility, dun sa accountability, gagawin nila lahat ng yan. Lahat i-reason out na lang nila. Para lang mabaliktad at ikaw ang masisi sa huli. May sisihan talaga ng nugget. Parang hindi naman mawawala yun, especially pag yung tao mismo meron siyang reason. Daming rason, daming rason. Hindi lagi nauubusan. So, ayun, kung ikaw mismo hindi mo tinutulungan yung sarili mo, walang mag-move on sa sitwasyon. So, ikaw, ano maging final say mo? Ano naman, parang for me, boiling it down, parang sabi nga ni ate. Pag kumulo yan, ha? Hindi, parang tawag dito, case-to-case basis pa rin siya for me at the same time. Kasi hindi mo masasabi sa isang tao, sabi mo nga kanina, kung hindi mo alam yung story ang dinadala niya, yung bagaheng dinadala niya, kung ano ba yung story behind that. Kasi mahirap sabihin na, for example, sa isang babae na inaabuso, bakit hindi mo na lang siya iwalayan? Ganito, ganyan. May story siyang dala-dala eh. Kumbaga parang hindi mo pwedeng sabihin na i-let go niya yung taong yon na ora mismo. Kasi iba yung pacing niya. Iba yung dulot sa kanya pag yung taong yun nawala. And baka pag nilet go niya yon yung taong yun at the moment, parang mas ikakasira niya pa. Yes. Sa piling niya. May ganon. Ganon. So for that, parang
siguro ilalagay na lang natin sa comment section ang ating mga lines na pwede nyo tawagan din siguro or parang help There's desk. always. Yeah, Yes. women help desk. Oh yeah, ilalagay na lang natin. Yeah, kasi nandun naman tayo sa puntong para nababanggit natin siya na parang, alam mo yun? If they want to seek professional help or any wise matter na yan. Honestly, buti nga, at some point din yung isa sa pinaka-nadulot ng pandemic eh. Yung tipong na-open yung ganyang klaseng usapan, na-open yung about how to protect your mental health, That's etc. right. Kaya napaka in demand during the time nung mismong yung mga pag-consult sa kanila because everybody, lahat nasa bahay, lahat may pinagdadaanan, lahat, everyone's really affected. And then, don't you ever forget, there's always someone who's going to listen to you. There's always someone more than willing to help you guys. So ikaw, Zo. Sa akin, since ang topic natin is the art of letting go, siguro yung let's face the fact na we should accept it when it's really hurting us, not just physically, especially mentally, and sa akin kasi sa friendship. So, yung kapag dumating ka na sa point na kine-question mo na yung sarili mo kung saan ka nagkulang, siguro tingnan mo na rin kung ano yung nangyayari sa mismong sitwasyon. Kasi baka hindi na talaga siya healthy and you just really need to let go. And let's not, wag natin ikulong yung sarili natin dun sa mindset na kapag binitawan ko kasi ito, baka hindi ko na maranasan yung naranasan ko dito sa ibang tao. Wag natin ikulong yung sarili natin. Let's be open. So para sa akin, kahit mahirap, kasi it takes time. It really takes time, especially if there's like a deep relationship between people. So, kahit mahirap and matagal, wag tayong matakot. It does take time, pero let's face it and let's be brave enough to meet people din na possible na makakapagpadulot pa sa atin ng tunay na kasiyahan at tunay na pagmamahal sa isang relasyon. Hindi lang po sa relationship between family-wise, friendship, and also kahit sa trabaho. May ganyan din po. So if it's toxic, tigilan na natin to. Matuto tayong bumitaw at some point. Diba siguro in addition lang din kayo di ba, sa pag-assess. Parang i-assess rin natin sa sarili natin kung tayo ba ang biktima, tayo ba ang nangmamanipula, o tayo ba ang pa-victim. Ayun. So parang ina-assess rin natin siguro yung yung sitwasyon kasi baka sa whole ng naratibo di natin nakikita, clouded nga tayo sa Yes. baka ako pala yung may mali. Yes. So ayun. Everything is not all about you. Yes. Most of the times. But sometimes may mga nakikita tayo maliit na bagay kasi we tend to, alam mo yon, isipin na, no, inano niya, ako yon, para sa akin yung sinasabi niya yun. So lahat, tinitake natin. But again, for me to end this, go, at the end of the day, letting go isn't all about losing. Isn't about losing. It's all about most of the time, it's all about choosing yourself. You have to. Why? Because peace is never something you find outside. Okay? It's something you create inside once you decide to stop, alam mo yun, dealing with those heavy baggages in life. So, at the end of the day, tayo ang kinakailangan maging maayos sa iba't ibang bagay na yan. Kasi, pag hindi natin ginawa yan, tayo ang pinakamasasaktan. Yung tipong, sabi nga nila, di ba, may mga tamang oras kailan natin pinaglalaban ng ibang bagay. Hindi lahat kailangan natin ipaglaban ngayon. May mga, alam mo yun, sinasabi nila na ito, may oras kung kailan tayo dapat bumitaw, may oras kung kailan tayo dapat bumawi sa ibang tao, at lahat yon kailangan lang natin alamin kung kailan natin gagawin. At sinong gagawa nun? Tayo. Yung sinasabi mong assessment, tayo lang makakapagsabi nun. Walang ibang taong magsasabi nun kundi tayo lang. Tayo lang kasi ang pwedeng magdesisyon sa bagay nito. Sabi nga nila, di ba, everyone can give opinion to your life. Everyone can throw many things and say many things about you. But it's always you
who Should ano mo decide. yun, who should decide. Yes. Why? It's your life. It's your life. Buhay mo yan. Ano mo yan. Yan ang gusto mo mangyari at ikaw dapat ang masunod. Ikaw ang maging kapitan yan. Huwag mong hayaan maging kapitan ng ibang tao. Not really because may relationship ka ha. Dapat hayaan mo na. Yan ang sinasabi nila yan eh. Kahit may asawa ka na ngayon, you should know what you want to happen in your life as well. Yung iba, talagang sinasabi nila, pinipili ko talaga maging ako ang isang, alam mo yun, haligi or ako ang ilaw ng isang buong tao. Decision nila yun. And then, majority, lalo na ang Pinoy, laging nag-e-excel pagdating sa bagay na yun. Totoo. Di ba? Lalo na yung mga pagiging ina. Lagi yan. Laging marami, ano nga sinasabi, marami kailangan i-sacrifice, maraming bagay, pagpapanganak pa lang, etc. in life. So, right now, to all our viewers, to our kabalitaktakan, if you are listening to us and then struggling to let go, maybe this is your sign. Yes. You're allowed to stop carrying it. Again, you're allowed to move forward. You just have to know and ask yourself, when? When will be the time? Tama. Because it always asks kung kailan natin makakapagsabi, kailan natin balak gawin. Parang pagda-diet lang yan. Kung hindi mo talaga gagawin, hindi mangyayari. But of Diba? course, yes. But we should still always be wise and mindful of our actions. Moving forward, no? Lagi- Matututo dapat tayo. That's right. Laging may pros and cons yun. Lahat ng actions natin in life, hindi yan mawawala. So yun, again, don't forget to comment down below all your opinions, all our things about you, all those questions na binalik din namin sa inyo. Ating comments are always open, kahit saan yung social media. Yes. So again, everyone, thank you so much and see you in our next vlog. See Podcast, ya. guys. Naging vlog na tuloy. Podcast pa rin. So yun. Grabe yun. I really